Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Para kay Pangulong Bongbong Marcos, aksaya lang sa oras ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan matapos niyang kumpirmahing sa kanya nga nang galing ang isang text message na kumalat kahapon tungkol dito. Sinagot din ng Pangulo ang tanong kung may babalik pa sa dati ang relasyon nila ng kanyang running mate noong 2022 elections. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, ano-ano bang sinabi ng Pangulo tungkol dyan sa issue? Yes, Ruth, kahit nga marami yung nagbabanta na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mukhang hindi naman ito makakakuha ng suporta mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya na kasi mismo yung nagsabi na aksaya lang sa oras, so waste of time lang itong planong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte dahil nadadivert lang yung atensyon ng gobyerno sa ibang mga bagay. Kasabay nito, kinumpirma niya yung text message na kumakalat sa social media kahapon na sa kanya nga talaga daw ito nanggaling. Ito daw ay isang private message pero nag-leak sa public kaya nabasa na. Pero kung manatandaan natin, nakalagay mismo dito sa text message na to na in a larger scheme of things o kung titingnan natin sa pangkalahatan, hindi naman importante si Vice President Sara Duterte. So hindi na dapat pang maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Sa halip ay pagtuunan na lamang ng pansin yung totoong trabaho ng gobyerno. Kanina rin, Ruth, sa ambush interview natin kay Pangulong Marcos dito sa Lucena, Quezon, tinanong ko si Pangulong Marcos kung kamusta na ba yung kanyang relasyon kay Vice President Sara Duterte, kung may chance pa ba na magkaayos sila. Hindi naman isinasara yung pinto ni President Bongbong Marcos pagdating sa usapin na ito, pero matatandaan natin na si Vice President Sara Duterte kasi sinabi na niya na point of no return na yung kanilang relasyon. Naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Go ahead, Mase. Yes, Ruth. May iba, bukod dyan sa binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, may iba pa ba siyang sinabi tungkol dun sa umano'y panghihikayat naman ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte na umaksyon na ang militar? Yung sinasabi niya may fractured governance daw kasi? Ruth, mula doon sa distribution ni Pangulong Bongbong Marcos ng Certificate of Condonation sa Lucena, Quezon, dumiretso siya sa Southern Luzon Command kung saan inausap nga niya yung mga sundalo na nakaharap niya dito. At dito, sinabihan niya o pinaalalahanan niya yung mga militar na huwag magpapaapekto sa mga ingay sa politika. Wala naman siyang direktang binanggit na issue. Bagamat ito nga yung pinakamainit. Pero ang paalala ni PBBM sa kanila, huwag magpapaapekto sa mga distraction. Kapag ka daw na-distract, isipin na lang nila kung ano yung kanilang misyon. Dahil ganun din daw yung ginagawa ni PBBM. Kapag nakakarinig siya ng mga ingay, iniisip lang daw niya kung ano yung mission niya para wag silang maligaw. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Hindi dumating si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation kaninang umaga para sa investigasyon ng umano'y mga pagbabanta niya laban sa First Family at kay House Speaker Martin Romualdez. Yan ay kahit na pinagpaliban din ang pagdinig ng Kamara ngayon sana para nga makapunta sa NBI si VP Sara. Alamin natin ang update, makakausap natin sa linya ng telepono si Elaine Fulgencio. Elaine? Yes, Ruth, inabangan na ang pagdating ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga dito sa National Bureau of Investigation. Pero no show ang Vice Presidente at tanging ang abogado lang niya ang sumipot dito sa NBI dalang isang sulat mula sa Vice. Nauna nang hiniling ni VP Sara na ma-reschedule ang investigasyon ng NBI dahil babangga ito sa pagdinig ng Kamara tungkol sa kanyang opisina. Pero pinagpaliban din niya ng House para makadalo siya dito sa pagdinig ng NBI. Narito ang pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. We are expecting the Vice President to appear. Dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim with a letter requesting for a resetting. Soon,
may doon sa lihaman na dala ng abogado ni VP Sara, may mga hiling ito kagaya na lamang ng paghingi ng kopya doon sa reklamo o laban sa kanya at yung mga posibleng itanong sa kanya sa investigasyon. Bagay na pinag-aaralan pa raw ngayon ng NBI. Elaine, so kailan na daw itong bagong schedule na pagharap ni VP Sara? May sinabi na ba? Yes, Ruth. Kanina nagsagawa nga ng press conference at ayon sa NBI, posibleng sa December 11 yung bagong schedule ng kampina ni Vice President Sara Duterte. Maghahain din may kampina ng NBI doon sa mga nakasama sa online video conference ng vice kung saan nga nangyari o may pagbabanta nito kina President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Sa ibang balita, posibleng makauwi na ng bansa sa isang buwan ang Pinay OFW na si Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Alinsunod yan sa plano ng Indonesian government na mapauwi sa kani-kanilang bansa ang mga dayuhan nilang preso bago matapos ang taon. Ayon po yan sa isang senior minister sa Indonesia. Pagkatapos niyan, nasa kamay na raw ng mga bansa ng mga preso kung bibigyan sila ng amnestiya, oras na maiuwi na sila. Kanina umaga, maagang bumisita sa Baclaran Church ang mga magulang ni Veloso. Nagtiring sila ng kandila at nag-alay ng dasal at pasasalamat sa napipintong pag-uwi ng kanilang anak. Nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahulihan ng illegal na droga sa kanyang maleta noong 2010. Itinanggi ng investment scam suspect na si alias Pantoliana ang mga paratang laban sa kanya. Nahuli si Pantoliana sa Indonesia noong November 9 at nakabalik na sa bansa kahapon. Depensa niya, wala raw siyang pananagutang kriminal. Mayroon lang daw siyang malaking utang sa ilang tao na hindi pa nabayaran. Pagbalik po dito sa Pilipinas ay nakauwi siya sa Pilipinas matapos nga mahuli sa Indonesia. 15 arrest warrant ang inihain laban sa kanya para sa mga kasong estafa at syndicated estafa. Dahil yan sa bilyon-bilyong piso na nakulimbat para umano mamuhunan sa mga kasino. Kalaboso ang dalawang Chinese nationals matapos manutok ng baril sa mga dumaraan sa Rojas Boulevard kahapon. Lumalabas na lasing ang mga suspect at posible umanong napagtripan lang ang mga naglalakad na biktima. Sakto namang nagpapatrolya ang Pasay Police kaya agad ding nahuli ang mga dayuhan. Na-recover sa kanilang isang baril na napag-alamang hindi raw lisensyado. Nakuhanan din sila ng isang kutsilyo. Inaalam na ngayon ang pagkakakilanlan ng mga Chinese. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Susunod. Motoristang nahuli sa EDSA busway, tinangkang sagasaan ng enforcer. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Ang isang motorista matapos illegal na dumaan sa EDSA busway. Pero imbes na huminto, tinangkang sagasaan ng driver ang nanghuhuling enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Nang ma-corner, nagpakilala ang driver na pulis daw ng Department of Interior and Local Government o DILG. Agad siyang tiniketan ng mga otoridad ng reckless driving at disregarding traffic signs. Inaalam pa kung totoo ngang tauhan siya ng DILG. Sa kabuuan, 40 motorista ang nabigyan ng Temporary Operator's Permit dahil sa iba't ibang paglabag nitong Huwebes. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaking PWD sinuntok ng adik na tambay sa Pasay. Biktima, napagtripan lang daw. Lalaking tumatawid sa Cebu na putulan ng pindi matapos mabangga ng e-bike. At eksenang halikan ni Christopher De Leon at Cherry Pie Picache, trending. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.